Sandali, muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi lahat ng dumarating ay pinananabikan natin. Hindi rin naman lahat ng nagbabalik ay kinakatuwaan natin. Kailan tayo nananabik sa pagdating ng isang tao? Kailan ba tayo natutuwa sa pagbabalik ng isang tao? Kapag yung darating at yung bumabalik ay mabuti. At kapag siya ay mayroong dalang mabuting balita. Siguro hindi naman normal sa atin yung tayo ay matuwa at manabik kapag alam natin na yung darating ay hindi maayos at makapagdudulot sa atin ng kasamaan. Mga kapatid, ito ang panahon po ng Adviento. Sabi nga natin, ang Adviento ay galing sa salitang Latin, Adventus, na ibig sabihin ay pagdating, coming. Dati itong salitang Adventus ay ginagamit yan sa pagdating ng mga Diyos-Diyosan sa mga templo na nakalaan para sa kanila. Ginamit din yan dati sa mga politiko, yung mga emperor na dumarating sa mga bayan na kanilang pamumunuan o sasakupin. Ang tawag doon is Adventus. Pero kalaunan, ginamit yan ng ating simbahan para ipaalaala sa atin yung pagdating ng Panginoon. Pero mga kapatid, alam po natin na sa panahon ng Advent, yung 4 na linggo sa korona ng Advento na sinasagisag ng 4 na kandila, pinapakita una yung first coming, yung pagkakatawang tao ni Jesus na nangyari libo-libong taon na ang nakalipas, kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao at nanahan sa piling natin. Sabi nga natin yun is dumating ang Panginoon sa kanyang kababaan, yung lowliness, yung humility, naging tulad natin bilang tao. Pero pangalawa, mapapansin po natin sa ating mga pagbasa, yung Advent din is about the second coming. Yung muling pagdating ng Panginoon para tayo ay humarap sa Kanya. At yun, dumarating siya in glory, hindi in lowliness. Sapagkat ang Diyos ang siyang humahatol sa atin. Pero merong magandang pinaalaala sa atin si San Agustin. Ang sabi niya, in between those two comings, first coming, incarnation, and second coming, redemption, merong in-between. Sapagkat ang Diyos ay dumarating sa ating buhay araw-araw, sa ating mga pagdarasal, sa ating mga pagdiriwang sa Eucharistia, sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Ano ang punto ni San Agustin? Sana huwag nating ma-miss yung pagdating na yun ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga mga kapatid, 4 na linggo sa panahon ng Adviento, pinaghahanda tayo. Kasi napakadali na dumating ang Pasko, pero tayo ay pagod lamang. Dumating ang Pasko, pero iniisip natin gastos lamang. Dumating ang Pasko, pero ang maaaring na bubuhay sa atin ay mga bagay na material lamang. Pero ang Adviento ang nagbibigay sa atin ng tamang pananaw pagdating ng Kapaskuhan. Kaya tayo ay naghahanda. Mapansin po ninyo, wala pang dekorasyon yung ating simbahan maliban sa Advent wreath at maliban po sa Jesse tree. Sapagkat ang sinasabi ng simbahan, hindi pa Pasko. Bagamat sa paligid natin, sa mga kalsada, sa mga mall, andiyan na ang Christmas decors, no? At kaliwat kanan na rin ang mga Christmas party. Pero sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, sa unang linggo ng Adviento, binigyan tayo ng paalaala ni Jesus. At ano yung kanyang paulit-ulit na ipinapaalaala sa atin? Mag-ingat, maging handa. To be vigilant, to be ready. Laging mag-ingat, laging maging handa. 3 po yung pinakita sa atin ng talinhaga ni Jesus. Ano ang sinasabi doon? Ipinababahala ng may-ari ang kanyang tahanan sa kanyang mga alipin.
Pangalawa, binigyan niya ng kanya-kanyang gawain ang kanyang mga alipin. At pangatlo, inutusan niya ang bantay pinto na maging laging handa. Pero ito po yung unang bagay na ating tingnan, yung paghihintay. Lahat tayo naghihintay. No? Lahat tayo nakaranas ng pag-iintay. Pero tatlo po yung hamon sa atin ngayong panahon ng Advento as we wait. Tatlong P. Yung unang P is to wait patiently. To wait patiently. Yung pong salitang patience daw ay hango sa salitang Latin na patior. Pag sinasabing patior, ibig sabihin to suffer, magdusa. No? At totoo naman, minsan, yung pag-iintay sa atin ay parang pagdurusa. Bakit? Kasi habang tayo ay nag-iintay, wala tayong control. Sabi nga nila, minsan, pakiramdam natin, napakabagal ng oras kapag tayo ay nag-iintay. Pwedeng nag-iintay ka ng result ng iyong exam sa school. Maaaring nag-iintay ka ng result ng interview sa hanap buhay. Maaaring nag-iintay tayo ng result ng ating medical exam. Habang tayo ay nag-iintay, tayo madalas naiinip. No? Pero yan po yung unang paalaala sa atin, na habang tayo ay nag-iintay ng may pagtsatsaga, huwag nating isipin na walang nangyayari sa ating pag-iintay. Kasi ito po yung unang paalaala ng Advento sa atin. Something is happening. Merong nangyayari. God is doing something. Ano man, nasaan man tayo, ano man yung ating ginagawa, merong ipinaparamdam ang Panginoong Diyos. Kaya nga sa talinhagang ibinigay ni Jesus, ano ang sabi diyan? Nung umalis yung may-ari, ang bawat isa, binigyan niya ng kanya-kanyang gawain. Yan po yung unang hamon sa atin. Wait patiently. Kasi madalas tayo ay nagmamadali. We are rushing. We are in a hurry. Gusto natin Pasko na. Gusto natin maayos na. Gusto natin agad sa atin. Gusto natin magaling na. Gusto natin magkabati na. Agad-agad gusto nating makita at makuha yung ating mga inaasam sa buhay. Pero yan po yung Advent. Advent is time to wait patiently. Alam po niya, meron akong isang kaibigan. Itong kaibigan kong ito ay sumama dati sa isa sa mga pilgrimage po namin. Pero hindi ko makakalimutan, nung siya ay dumalaw dito sa ating parokya, ang sabi niya sa akin, Father, meron lamang akong sharing po sa inyo. No? Ang sabi niya, po, nung tayo po ay nagpunta sa Lourdes sa France, at ako po ay naligo doon sa grotto, merong tumutulong kasi doon. No? Ang sabi niya, yung tumutulong sa akin sa pagpapaligo sa grotto, napansin niya, ako ay nagmamadali. No? Nagmamadali siya na matapos yung kanyang paliligo sa grotto. Sabi niya kasi, Father, ako po'y nahihiya rin, no, nung oras na yun. Pero ang sabi niya, alam mo, Father, after few months, pagkatapos mo ng ating pilgrimage, saka ko nalaman na ako po ay merong sakit na cancer. No? Ang sabi niya, Father, aaminin ko, napakahirap. Pero binabalik-balikan ko yung time na ako ay nasa Lourdes, na ang sabi sa akin, nung nagpaligo sa akin, bakit ka nagmamadali? Sa Lourdes, hindi dapat minabadali ang mga bagay. Kasi may kailangan ng panahon para ikaw ay makaramdam ng kagalingan. Kailangan ng panahon para tugunin ng Panginoon ang iyong panalangin. Ang sabi niya, Father, yun po yung aking laging binabalikan. Kasi aaminin ko, natutokso po ako na sabihin sa Panginoon, sana magaling na ako. Sana maayos na ako. Sana wala na yung cancer sa aking katawan. Pero yun ang pinapaalaala sa akin ng mahal na Birheng Maria. Huwag magmamadali. Pero yan po yung unang ating tingnan. No? May mga pakakataon ba na tayo ay mainipin? May mga pakakataon ba na gusto natin agad-agad? Pero ang Advento ay hamon sa atin na huwag magmadali. Dahil kung ano man at nasaan man tayo, merong ginagawa ang Panginoon. Something is happening there. First, wait
patiently. Pangalawang hamon sa atin po ng Adbyento is to wait prayerfully. Habang tayo ay nag-iintay, magandang ating ding bantayan ano bang ugali ang nahuhubog sa atin. Kasi may mga tao na kaya namang mag-intay ng ilang oras, no? Kayang mag-intay ng matagal na panahon. Pero ang tanong, ano ba ang nahuhubog sa ating pag-uugali habang tayo ay nag-iintay? No? Kasi minsan habang tayo nag-iintay, tayo ay nagiging bugnutin, tayo ay nagiging mainipin, tayo ay magiging, nasabi nga, magagalitin. Ano ba yung mga virtues na nahuhubog sa atin habang tayo ay nag-iintay? Kaya nga po sa ating simbahan, bawat isang kandila sa korona ng Adbyento, meron tayong ipinapanalangin na ibigay ng Panginoon sa atin. Ipinapanalangin nating magkaroon tayo ng pag-asa. Pinapanalangin nating magkaroon tayo ng kapayapaan. Pinapanalangin natin na magkaroon tayo ng kagalakan. Ang bawat isang kandila ng Adbyento ay hamon para merong mahubog na magandang pag-uugali sa atin, prayerfully. Kasi kapag tayo po ay nagdadasal, we are not in control. No? At yan ay napakahirap. Kasi madalas sa ating mga panalangin, very specific tayo. Panginoon, ito yung gusto ko. Panginoon, itong panahon nito ibigay sa akin yung aking mga hinihingi. Pero kapag tayo ay nagdadasal, ang tinuturo ng Panginoon sa atin ay maging bukas. No? Maging bukas kung ano ang ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kasi sa panahon ng Adbyento, pinapaalaala sa atin na pagkatiwalaan ang Diyos. No? Kasi wala namang ibibigay ang Panginoon sa atin na ikasakasama natin. Kaya yan po yung pangalawang hamon ngayong panahon ng Advent, to wait patiently and to wait prayerfully. Sana habang tayo ay nag-iintay, tayo ay lumalago sa ating relasyon sa Diyos. Kasi kapag tayo ay lumago sa ating relasyon sa Diyos, lumalago rin tayo sa ating tiwala sa Diyos. May isa ko nabasang kwento dati, meron daw isang bata, ang kanyang panalangin ay, Panginoon, sana pagating po ng Pasko, bigyan mo ako ng bisikleta. No? Kasi yung mga kalaro ko at mga kaibigan ko, meron silang bisikleta. Yun ang kanyang panalangin. Pero ang nangyari daw, ilang araw na lamang, wala pang bisikleta yung bata. Ano ang ginawa ng bata? Nagpunta siya ng kapilya at kinuha niya yung imahen ng mahal na Birheng Maria at binalutan niya ito ng tuwalya. Ang sabi niya, Panginoon, hawak-hawak ko ang nanay mo. Ibibigay mo ba sa akin ang bisikleta o hindi? Minsan ganoon tayo, meron tayong mga pananakot sa Diyos. No? Panginoon, kapag hindi mo ibinigay yung aking mga hinihingi, sige, hindi na ako magdarasal sa iyo, hindi na ako maglilingkod sa iyo, hindi mo na ako muling makikita. Pero mga kapatid, yan ang pangalawang hamon sa atin. Yung panalangin, hindi hinuhubog ang Diyos. Sa panalangin, tayo ang hinuhubog ng Diyos. No? Kaya nga habang tayo ay nag-iintay, sana merong ding magagandang ugali na nahuhubog sa atin. Second, wait prayerfully. Pero pangatlo po at panghuli is to wait productively. No? Productively. Yung tayo ay nag-iintay, pero tayo ay namumunga. Kasi madalas iniisip natin, yung pag-iintay is passive, nakatunganga, wala tayong ginagawa. Pero pansinin po natin yung mga talinhaga ni Jesus, habang wala yung may-ari, may ginagawa yung alipin. Hindi lang natutulog yaan, hindi lang nakaupo yaan, hindi lang nakatingin yaan sa may pintuan o bintana. Kaya nga ano ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? Sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambayanan, maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ito yung salitang bigla. Kasi wala naman talaga nakakaalam sa atin kailan darating ang Panginoon muli. Pero ang sabi ko nga, yung in-between ang mahalaga.
Kung sa bawat araw alam natin dumadalaw ang Diyos, kung sa bawat araw alam natin dumarating ang Panginoon, so ibig sabihin sa bawat araw, dapat tayo ay nagiging mabunga. Ginagamit dapat natin ng maayos yung ating panahon, yung ating lakas, yung ating talento. Yan po yung pangatlong hamon sa atin. Sana yung Advento ay panahon para maging makabuluhan yung ating buhay. Siguro atin pong tignan, ilang Advento na ba ang dumaan sa atin? Ilang Pasko na ba ang ipinagdiwang natin? Pero ang pinakamahalaga ay tignan natin kung taon-taon yung ating buhay ay mas nagiging makabuluhan. May isa ko nabasang quotation, ang sabi doon, Advent is an invitation to see the world beyond oneself. To see the world beyond oneself. Kasi minsan, nakatutok lamang tayo sa ating sarili. Kaya nga kapag tayo ay nakatutok lamang sa ating sarili, huwag nating asahan na magiging makabuluhan yung ating buhay. Pangatlo, Advent is a time to wait productively. Mas magiging mabunga yung ating buhay kapag ito'y ating ginagamit at tinututok sa ating kapwa. Isang bagay po ang hamon sa atin ngayong panahon ng Advent, to wait, mag-intay. Pero tatlong P ang hamon sa atin habang tayo ay nag-iintay. Una, wait patiently. Alam natin may ginagawa ang Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Huwag tayong maging mainipin. Pangalawa, wait prayerfully. Mahalagang nag-iintay. Pero ano bang magandang ugali ang nahuhubog sa atin habang tayo ay nag-iintay? Sana mas lalo natin nakikilala at napagkakatiwalaan ang Diyos. At pangatlo, wait productively. Sana habang wala ang Panginoon, araw-araw tayo ay gising at ginagawang makabuluhan yung ating buhay.